Welcome sa ating channel mga kaibigan. Bago ko simulan itong pagtatalakay na ito, itong video na ito ay para sa lahat ng tao. Hindi lang para sa gustong magtagumpay, kundi para ito sa lahat. Oo, mahirap ang buhay, pero kailangan natin ito. Kaya inaanyayahan ko kayo na tapusin ang video na ito para may kapupulutan kayong aral, para ma-motivate kayo sa mas masarap palang mabuhay. Kaya sana, tapusin nyo ang video na ito. Tara, simulan na natin. Isipin mo ang isang treasure chest na puno ng ginto, diamante at nakakandado ito gamit ang isang combination block. Kailangan mong hanapin ang tamang kombinasyon ng mga numero, mga bagay na kailangan mong gawin upang makuha ang kayamanan sa loob. Katulad lang noon ang pagsisikap para sa tagumpay. Ang buhay ay punong-puno ng kayamanan o treasure chest na tinatawag nating mga oportunidad para magtagumpay sa buhay. Kailangan mong piliin ang tamang kahon at saka mo pagsikapang alamin ang code na kailangan para makamit ang kayamanan sa pagsisikap umasenso at pagtagumpay sa buhay. Narito ang 10 bagay na nararapat mong alalahanin upang makamit mo ang iyong mga pangarap. 10 bagay na kailangan mo para magtagumpay. Number 1. Goals o layunin o pangarap. Una sa lahat, kailangan mo ang goal o pangarap na gusto mong makamit. Kung wala kang natatanging layunin, magiging katulad ka ng isang barkong nawawala sa dagat. Sumasabay lang sa mga alon hanggang ikaw ay lumubog. Kung wala kang pangarap, malamang matutulad ka sa karamihan na nagtatrabaho lang para makakain at mabuhay. Tulad ng mga nalulunod, nag-aaksaya sila ng lakas para lang lumutang, hindi nalalaman na kapag na-focus nila ang lakas nila sa isang direksyon, makakarating sila sa napakalapit na tabing dagat na naglalaman ng kayamanan o treasure chest. Number 2. Wisdom o karunungan. Kung gusto mong magtayo ng isang mansyon ng mag-isa, kailangan mong matutunang magdisenyo ng bahay, maghalo ng konkreto, maglapag ng hollow blocks, mag-ukit ng kahoy, mag-ayos ng bakal, at marami pang iba. Kapag ayaw mong pag-aralan lahat ng iyon, bayaran mo ang isang construction company para magtayo ng mansyon para sa iyo. Ang problema mo lang, kailangan alam mo kung paano kumita ng maraming pera upang mabayaran sila. Kung hindi mo alam kung paano gawin ang mga yon, malabo na makakapagtayo ka ng matibay at matatag na buhay. Ang prinsipyong ito ay pwede mong gamitin sa iba pang bagay. Para makamit mo ang pangarap mo, kailangan mong alamin o pag-aralan ang mga kailangan mong gawin para pagsikapan sila. Number 3. Lakas ng loob o confidence. Sinabi ni Orison Swett Marden, ang general na nag-iisip ng pagkatalo ay matatalo. Ang pag-asam niya sa pagkatalo ay mararamdaman ng kanyang mundo. Pinapahina ang ito sa simula pa lang at nagiging imposible para sa mga tauhan na gawin ang lahat ng kanilang makakaya. Kung inisip mong hindi mo kayang manalo, hindi ka mag-ensayo ng todo. Hindi ka rin maglalaro ng seryoso. Kung hindi mo ibinigay ang buo mong lakas, malamang tatalunin ka palagi ng ibang taong nagbibigay ng lahat ng kanilang makakaya dahil iniisip nila na kaya nilang manalo. Sila ang palaging nagtatagumpay habang ikaw ay mananatili sa pinakamababang ranggo kung saan nasa isip mo ay nararapat kang manatili. Number 4. Aksyon o pagsisikap.
Pwede mong alamin kung paano mag-solve ng equations. Pwede mong pag-aralan ang iba't ibang engineering principles at pwede mong pag-aralan ang pagninegosyo. Pero kapag hindi ka nagsikap para gamitin ang mga nalalaman mo, edi wala ring kwenta ang lahat ng natutunan mo. Alalahanin mo ang itinuro ni Jack Canfield. Hindi ka sinusweldohan ng mundo dahil sa kaalaman mo. Ikaw ay kumikita mula sa gawain mo. Ang tao na gumagawa at nagbebenta ng ordinasyong upuan ay kumikita. Ang tao na natutunang gawin ang pinakamagandang upuan sa mundo, ngunit wala namang ginagawa, ay hindi. Number 5, perseverance o pagtsatsaga. Naalala mo pa ba ang mga unang beses mong sinubukang magluto? Malamang nasunog mo ang pagkain, o hilaw pa pala ito, o naglagay ka ng masyadong maraming asin, o hindi sapat ang seasoning. Paano naman ang mga una mong pagsubok? Sumakay ng bisikleta o skateboard, malamang napatid o nahulog ka, pero hindi ka pa rin tumigil. Hindi natin maiiwasan ang pagkabigo. Mapapatid tayo, mapapagod, at papalya. Hindi natin iyon maiiwasan, ganoon pa man. Kapag may isang bagay na nararapat nating gawin, edi ayos lang. Kung hindi tayo mahusay dito sa simula, kailangan lang nating magpatuloy hanggang gumaling tayo, at magpatuloy hanggang tayo ay maging dalubhasa dito. Kapag alam mong tama ang iyong pinupuntahan, malamang mararating mo ang pangarap mong marating. Kailangan mo lang magpatuloy sa paglalakad at huwag kang susuko. Number 6, create value o gumawa ka ng mabuti. Bakit nga ba ang ibang tao ay mayaman at nagtatagumpay? Maraming rason para dito, at isa na ito doon. Pagmasdan mo ang lahat ng mga kagamitang mayroon ka at mga serbisyong ginagamit mo, ang iyong computer, ang software na ginagamit mo para buksan ito, at marami pang iba. Magkano sa tingin mo ang kinikita ng mga taong gumagawa nito dahil sa paglikha nila ng mga mabubuting produkto na ginagamit ng mga taong katulad natin? Binabayaran mo ang bus dahil kailangan mong magkarating sa isang lugar ng mabilisan. Bumibili ka ng tickets sa sinehan dahil nalilibang ka sa mga palabas. Binabayaran mo ang doktor o pharmacist dahil gusto mong pumaling sa sakit. Ano nga pala ang ginagawa mo sa iyong opisina? Malamang sumusweldo ka dahil sa trabahong ginagawa mo para sa kumpanya. Gumawa o lumikha ka ng mga bagay na gusto o kailangan ng iba at gagantimpalaan ka nila ng pera o kabutihan. Kakailanganin mo ang mga yun para makamit ang iyong mga layunin at pangarap. Number 7, pag-isipan ang kinabukasan mo. Alam mo ba kung ano ang pagkakatulad ng paggawa ng layunin o goals, paggawa ng produktibong bagay, at mabuting paggamit ng oras at pera, pag-iipon at pag-invest? Sila ay madalas ginagamit para makakuha tayo ng mabubuting bagay o resulta sa dadating na panahon. Isipin mo lang ang mga tao na hindi pinag-iisipan ang kalalabasan ng kanilang mga gawain. Sila ang mga nag-uubos ng pera sa pagsusugal at umaasang manalo, pero hindi naman mangyayari. Nababaon sila sa utang dahil gusto nilang bumili ng mga luho o gadgets na ngayon, at nakakalimutan nilang kailangan nilang bayaran ang mga utang. At sila rin madalas ang mga nandaraya o nagnanakaw dahil hindi nila naisip na mahuhuli sila balang araw. Number 8, mabuting paghawak ng pera. Ano ang mangyari sa iyo kapag sinayang mo ang lahat ng perang mayroon ka sa walang kwentang bagay tulad ng pagsusugal at pagkalugi sa kasino o
o mabaon sa utang. Mamumulubi ka at mawawalan ka ng bahay. Kahit may umaasenso pa rin sa kabila ng masamang kalagayan, mas mahirap umasenso at magtagumpay kapag natutulog ka sa lansangan o namamatay ka sa dysentery kumpara sa kapag may maayos kang pinagkakakitaan at may ilang milyon ka sa bangko na handang gamitin sa mabubuting negosyo o investment. Kailangan mong matutunang ang mabuting paghawak ng pera. Ito ay napakahalagang bagay na kakailangan mong gamitin para makamit ang tagumpay. Number 9. Discontentment, kayamutan sa kasalukuyang kalagayan. Sabi nga, kahibangan ang pag-uulit-ulit ng isang bagay at umaasa na may ibang resultang mangyayari. Paulit-ulit ka ba sa mga trabaho o pagsisikap na ginagawa mo at umaasa ka bang bigla ka na lang magtatagumpay? Kung paulit-ulit ka sa mga gawain mo habang hindi mo naman ito pinapabuti, hanggang ganyan na lang ang perang kikitain mo. Walang masama sa pagiging kontento, pero kailangan mong alalahanin na kapag ang mga bagay ay hindi na lumalaki o umasenso, sila ay unti-unti nang namamatay. Sabi nga, if you don't keep getting better, you'll stop being good. Kung tumigil ka sa pagpapabuti sa iyong sarili, hindi ka magiging magaling sa iyong gawain. Huwag kang maging kontento sa anumang mayroon ka ngayon. Magsikap ka at mangarap ka ng mas mataas kaysa dito. Number 10. Integrity o katapatan o integridad. Mahaba at napakahirap ng daan patungo sa tagumpay, at madalas ito'y nangangailangan ng ilang dekada ng walang katapusang pagpupunyagi. Dahil doon, napakaraming tao ang naghahanap ng shortcuts sa pamamagitan ng pagsisinungaling, pandaraya, o pagnanakaw ng mga bagay na pinagsikapan ng iba. Yon ang isang dahilan kung bakit marami ang nagkukulong o namamatay. Huwag mong gagawin yun. Magsikap ka ng maayos, gumawa ka ng mabuti, at tumulong ka sa iba habang ikaw ay nagpupunyagi patungo sa iyong pangarap. Ang mahaba at mahirap na paglalakbay patungo sa tagumpay ay mas mabuti kaysa sa mabilisang landas patungo sa kapahamakan. Habang ang video na ito ay naglalaman ng ilan sa pinakamahalagang payo, hindi pa ito kumpleto. Napakarami pang ibang kailangang matutunan at marami doon ay bukod tangi para sa iyo at sa kasalukuyang kalagayan mo. Malamang kakailanganin mo silang tuklasin mag-isa o kakailanganin mo ang tulong ng mga guro na magagabay sa iyo at sa iyong pagsisikap. Kung may mga natutunan ka na, ikwento mo lang sa comment section sa ibaba. Malamang makakatulong ka sa iba na nagsisimula pa lamang. At bago natin tapusin ang video na ito, inaanyayahan ko kayong lahat na mag-subscribe sa aking channel at pakipindot na din ang kumpana para lagi kayong updated sa mga payong ibibigay ko sa inyo. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli, paalam.